Kumusta? Ako po si Dr. Mila De La Paz. Sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga kababaihang tulad ninyo na muling mahanap ang kanilang kaginhawaan at maging masigla pagkatapos ng edad 60. Ngayon, gusto kong pag-usapan ng isang bagay na napakahalaga. Kung kayo po ay nasa edad 60s, 70s o kahit 80s na at hindi na aktibo sa pakikipagtalik, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay na maaaring ikagulat ninyo. Hindi lamang po ito tungkol sa sarap. Ito po ay tungkol sa inyong puso, sa inyong utak, sa inyong koneksyon sa buhay mismo. At kung wala pang ibang nagsabi nito sa inyo, hayaan ninyong ako na. Ang unang magsabi ang pagsuko sa paglalambing intimacy ay maaaring tahimik na ninanakaw ang inyong kalusugan sigla at maging ang inyong kabuluhan sa buhay. Nakita ko na kung ano ang nangyayari kapag itinigil nating ituring ang pakikipagtalik bilang isang luho at sinimulan itong tingnan bilang isang mahalagang bahagi ng malusog na pagtanda. Maaring iniisip ninyo, huli na para sa akin o tapos na ang bahaging iyon ng buhay ko. Ngunit ang totoo, merong 4 na partikular na kahihinatnan totoong pisikal at emosyonal na kahihinatnan na nagsisimula kapag nawala ang paglalambing at karamihan sa mga kababaihan ay hindi ito naririnig hanggang sa huli na ang lahat. Ngunit heto ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat para muling pag-alabin ang bahaging iyan ng inyong pagkatao. Magsimula tayo sa pinakanakakagulat na panganib sa lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang una at marahil ang pinakanapapabayaang epekto ng pagkawala ng paglalambing pagkatapos ng edad 60, kung paano nito tahimik na naaapektuhan ang inyong utak, ang inyong memorya at ang paraan ng inyong pagtingin sa buhay. 1. Ang inyong utak ay nagsisimulang tumanda ng mas mabilis kaysa sa nararapat. Naaalala ko pa ang isang pasyente ko noon, si Aling Elena, 72 taong gulang, isang retiradong libraryan mula sa Maynila. Pumasok siya sa aking opisina na nagrereklamo ng pagiging malilimutin. Ang mga pangalan ay madali niyang nakakalimutan, nahihirapan siyang mag-focus at sabi niya, "Doktora, hindi na po ako kasing talas ng dati." Sa unang tingin walang malinaw na problema, walang senyales ng demensya, walang nakatagong sakit. Ngunit pagkatapos ng ilang tapat na pag-uusap, may sinabi sa akin si Aling Elena na umagaw sa aking pansin. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, hindi na siya nakipaglapit kaninuman kahit minsan sa loob ng halos 5 taon. Ngayon, madaling baliwalain ang detalyeng iyon, maraming tao ang gumagawa niyan. Ngunit heto ang sinasabi ng siyensya at ang paulit-ulit kong nakikita sa aking mga taon ng pagsasanay kapag nawala ang sexual na paglalambing. Nagsisimulang mawalan ang utak ng isa sa pinakamakapangyarihang pinagmumulan nito ng stimulasyon. Ang sexual na aktibidad ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa utak, lalo na sa mga bahaging konektado sa memorya, emosyon at pag-aaral. Nagtitrigger ito ng paglabas ng dopamine, oxytocin at endorphins, mga natural na chemical na nagpapasigla sa ating mood, nagbabawas ng stress, at talagang nagpoprotekta sa ating utak mula sa pagtanda. Kung wala ang stimulasyong iyon, kung wala ang paglabas ng mga chemical na iyon, maaaring magsimulang bumagal ang inyong utak. Nawawala ang focus, bumababa ang enerhiya, at higit sa lahat, tumataas ang panganib ng paghina ng pag-iisip, cognitive decline, at maging ang maagang demensya. Hindi ko sinasabing ang pakikipagtalik ay isang milagrong lunas, ngunit kapag wala ito sa loob ng maraming buwan o taon, nawawala sa inyong utak ang isang malalim na karanasang pantao na nagbibigay buhay. Hindi ito tungkol sa performance, ito ay tungkol sa koneksyon. Anumang uri ng paglalambing, maging ito man ay haplos pagiging malapit o sexual na pagpapahayag, ay nakakatulong na panatilihing aktibo ang isip at ang mga emotional na circuit. Kung wala ito, madalas na nagsisimulang umatras ang mga kababaihan,
Nagiging mas hindi tayo sosyal, hindi gaanong mausisa, at kung minsan ay hindi na gaanong ganado na alagaan ang ating sarili. Ang mabagal na paghina na yon ay hindi lamang emosyonal, ito ay neurological. At iyon ang dahilan kung bakit sineseryoso ko ito, dahil kapag nagsimula na ang paghinang yon, mahirap na itong ibalik. Ngunit sa mga tamang hakbang, tiyak na mapapanatili ninyong aktibo, alerto at buhay ang emosyon ng inyong utak hanggang sa edad 80s at higit pa. Ngayon, habang ang utak ang madalas na nagpapakita ng mga unang senyales ng pagkawala ng sexual na koneksyon, hindi rin nananahimik ang katawan ng matagal. Sa katunayan, merong nagsisimulang mangyari sa loob ng inyong pisikal na kalusugan, isang bagay na mas nakikita at posibleng mas mapanganib na karamihan sa atin ay lubos na binabaliwala. Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari sa inyong sirkulasyon, sa inyong lakas, at sa inyong mga hormone kapag tahimik na nawawala ang pakikipagtalik sa inyong buhay. 2. Nawawalan ng mahalagang sirkulasyon at balanseng hormonal ang inyong katawan. Naaalala ko noong kausap ko ang mag-asawang sina Aling Linda at Mang Cardo, parehong nasa huling bahagi ng kanilang 60s. Halos 40 taon na silang kasal, ngunit sa nakalipas na 5 taon, unti-unti nang nawala ang kanilang pisikal na koneksyon. Akala namin tapos na ang bahaging yon ng buhay. Malumanay na sabi ni Aling Linda na halos humihingi ng paumanhin. Tumango si Mang Cardo, ngunit inamin ni Linda na hindi na niya maramdaman ang kanyang sarili. Mababa ang kanyang enerhiya, tumaba siya at sinabing mas matanda ang pakiramdam niya kaysa sa kanyang edad. Nang tingnan namin, nang mas malalim isang bagay ang lumitaw, tuluyan nang nanahimik ang kanilang paglalambing. Ito ay isang bagay na masyadong madalas kong nakikita. Kapag nawala ang sexual na aktibidad, lalo na pagkatapos ng edad 60, nagsisimulang mawala sa ating katawan ang natural na ritmo nito. Ang tulong sa cardiovascular na dulot ng pagkasabik at pisikal na haplos ay nawawala. Bumabagal ang sirkulasyon, nagiging hindi na gaanong tumutugon ang mga daluyan ng dugo at nababawasan ang paghahatid ng oxygen sa mga mahahalagang organo, kabilang ang puso at utak. Ang pakikipagtalik ay hindi lamang tungkol sa sarap. Ito ay isang anyo ng ehersisyo, isa na nagtataguyod ng daloy ng dugo, nagpapataas ng kapasidad ng baga at sumusuporta sa isang mas malakas na puso. Kapag huminto ito, napapansin ito ng katawan. Ngunit marahil ang mas kritikal para sa ating mga kababaihan ay ang nangyayari sa ating mga hormone. Ang sexual na aktibidad ay may mahalagang papel sa pag-regulate ng ating mga hormone. Kung walang regular na paglalambing, maaaring bumaba ang ating mga antas ng estrogen at oxytocin na maaaring magpataas ng panganib ng osteoporosis, panunuyo ng vaginal atrophy, sakit sa kasukasuan at pabago-bagong mood. Hindi ito mga simpleng abala lamang. Maaari itong makaapekto sa ating pagkilos, sa ating kalayaan at sa ating pangmatagalang kalusugan. Ang pinakaikinababala ko ay kung gaano katahimik na nangyayari ang mga pagbabagong ito. Hindi ka gigising isang umaga at biglang iba na ang pakiramdam mo. Dahan-dahan itong dumarating. Medyo bumabagal ang iyong paglakad, humihinto ka sa pagpunta sa iyong yoga class, hindi maganda ang iyong tulog, tumataba ka, at nagsisimula kang isipin na normal lang itong lahat sa pagtanda. Ngunit ang totoo, karamihan dito ay maaaring direktang resulta ng pisikal na pagkakahiwalay at kakulangan ng sexual na stimulasyon. Heto ang isang bagay na hindi na pagtatanto ng karamihan. Hindi mo kailangang makipagtalik para maramdaman ang mga benepisyo, ang banayad na haplos pisikal na pagiging malapit, kahit na ang emosyonal na paglalambing ay maaaring muling buhayin ang mga hormonal pathway na yon. Hindi ito tungkol sa performance, ito ay tungkol sa presensya. At habang mas matagal kang wala nito, mas nagiging mahirap na ibalik sa balanse ang iyong katawan. Ngunit kahit gaano pa kapanganib ang mga pisikal na pagbabagong yon, hindi pa rin nito natatapatan ang pinakamalalim na kawalan sa lahat. Dahil kapag nawala ang paglalambing,
Hindi lang katawan mo ang nakakaramdam nito. Ito ay ang iyong pagkakakilanlan, ang iyong koneksyon, ang iyong pakiramdam ng halaga bilang isang babae. At para sa marami sa atin, ang tahimik na sakit na yon ay mas malalim kaysa sa ating inaamin. Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari sa iyong relasyon at sa iyong sarili kapag tahimik na nawawala ang pakikipagtalik. 3. Ang inyong relasyon at kumpiyansa sa sarili ay maaaring tahimik na magdusa. May isang uri ng katahimikan na madalas kong nakikita sa mga mag-asawang magkasama sa loob ng maraming dekada, isang katahimikan na namamagitan sa kanila. Hindi maingay o galit, kundi mabigat. Minsan nakausap ko ang isang babaeng nagngangalang Aling Margarita 74, taong gulang na ang asawa ay nakaligtas sa cancer. Malaki ang naging epekto ng mga gamutan at sa proseso huminto sila sa paglalambing. Tumingin siya sa akin at sinabing ayokong maramdaman niyang nape-pressure siya pero namimiss ko na rin na mahawakan. Naluha siya habang bumubulong. Namimiss ko na ang pakiramdam na partner niya ako, hindi lang tagapag-alaga. Ang tahimik na distansyang yon, emosyonal-pisikal, hindi nasasabi ay maaaring unti-unting sumira sa pundasyon kahit ng pinakamatibay na relasyon. Kapag nawala ang paglalambing, kahit pa sa mga nauunawa ang dahilan, madalas tayong humihinto sa pag-abot sa pagsisimula, sa paniniwalang kaakit-akit pa rin tayo. Ang naiiwan ay isang kakaibang uri ng kalungkutan, hindi lang ang pag-iisa, kundi ang pakiramdam na hindi ka nakikita sa harap ng isang taong dating mas nakakakilala sa iyo kaysa kaninuman. Sa paglipas ng panahon, ang kalungkutang yon ay maaaring maging sama ng loob, hiya o malalim na kawalan ng kapanatagan. Maari mong isipin na nawalan na siya ng interes. Maari naman siyang makaramdam ng pagkakasala, takot o pagkadismaya. Ngunit karamihan ay hindi ito pinag-uusapan. Basta na lang silang umaangkop at dahan-dahan ang dating masigla ay nagiging mekanikal, dalawang mabuting taong magkasama, ngunit hindi naganap na konektado. At kung kayo po ay single, ito ay angkop din sa inyo. Kapag tumigil tayong maniwala na karapat-dapat tayo sa pisikal o emosyonal na pagiging malapit nagsisimula, tayong lumiit, hindi lang sa pagnanasa, kundi sa ating pagkakakilanlan. Nawawala ang isang piraso ng ating sarili na naghahangad na magustuhan, mayakap at maramdaman na mahalaga pa rin tayo bilang isang buong babae. Ang pagguho ng kumpiyansa sa sarili na yon ay maaaring hindi lumabas sa mga blood test, ngunit maaari itong magbawas ng mga taon sa iyong buhay at kagalakan sa iyong mga araw. Ang pinaka-ikinababahala ko ay kung gaano hindi nakikita ang pinsalang ito. Maaari kang napapaligiran ng pamilya at nararamdaman mo pa ring gutom ka sa emosyon. Maaari kang maging isang mapagmahal na asawa at nararamdaman mo pa ring hindi ka na hinahangad. At sa paglipas ng panahon, ang kawalan na iyon ay maaring humantong sa depresyon, pagkabali sa pag-iwas sa tao, at sa ilang mga kaso, maging sa malubhang paghina ng kalusugan dahil ang puso ng tao ay hindi nilikha upang mabuhay ng walang koneksyon. Ngunit heto ang pinakamakapangyarihang katotohanan na maibabahagi ko, hindi kailangang manatili ito sa ganitong paraan. Kahit ang pinakamaliit na hakbang tungo sa pagmamahal, pagiging bukas at kahinaan ay maaaring muling magtayo ng mga tulay. Nasaksihan ko ang mga mag-asawa sa kanilang 70s na muling nagtawanan, naglandian at umibig muli sa isa't isa, hindi dahil perpekto ang kanilang mga katawan, kundi dahil naglakas loob silang abutin muli ang isa't isa. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng emosyonal na bigat nito, ang susunod na kahihinatnan ay maaaring ang pinakaseryoso sa lahat. Dahil kapag nawala ang paglalambing, hindi lang ang iyong utak, katawan o puso ang nasa panganib. Maaari nitong paikliin ang bilang ng mga tao na natitira sa iyo. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang sinasabi ng siyensya, or maaaring pinaiikli ninyo ang inyong buhay nang hindi nalalaman.
Minsan ay inalagaan ko ang isang babaeng nagngangalang Lola Evelyn. Siya ay 21 taas na umalaya at matalas pa rin ang isip. Ngunit ang pinakanagulat sa akin ay hindi ang kanyang presyo ng dugo o ang kanyang bone density. Ito ay kung gaano siya kabuhay kumpara sa iba sa kanyang edad. Nang tanungin ko kung ano sa tingin niya ang nagpapanatili sa kanyang sigla, ngumiti siya at sinabing, "Naglalambingan pa rin kami ng asawa ko tuwing umaga. Niyayakap namin ang isa't isa tuwing gabi. At minsan, natawa siya, nagmamahalan pa rin kami." Hindi ito tungkol sa akto. Ito ay tungkol sa koneksyon sa ningning, sa kagalakan, na nagmumula sa pakiramdam na ganap kang tao. Ang alam ni Lola Evelyn, marahil nang hindi niya namamalayan, ay isang bagay na paulit-ulit nang napatunayan ng siyensya. Ang regular na sexual na paglalambing sa anumang anyo ay nauugnay sa mas mahabang buhay. Hindi ako nagsasalita tungkol sa matinding aktibidad o mga inaasahan na para sa mga bata lamang. Ang tinutukoy ko ay tunay tuloy-tuloy na pagiging malapit haplos pagmamahal pagkasabik. Naglalabas ito ng mga makapangyarihang kemikal tulad ng oxytocin at endorphins na nagbabawas ng pamamaga, nagpapababa ng presyo ng dugo at nagpapalakas ng inyong puso. Sa katunayan, isang pag-aaral mula sa British Medical Journal ay natuklasan na ang mga matatanda na nagpapanatili ng regular na buhay sexual ay may mas mababang tsansa ng maagang pagkamatay. Hindi iyan opinyon, iyan ay datos. Ang pisikal na pagmamahal ay hindi lamang nakakaginhawa. Ito ay nagbibigay buhay. Pinapabuti nito ang tulog, pinapatalas ang resistensya, pinabababa ang mga stress hormone tulad ng cortisol at binibigyan ng ating nervous system ng reset na lubos nitong kailangan habang tayo ay tumatanda. Ngunit kapag nawala ang paglalambing na yon, unti-unting nagsisimulang magbago ang katawan. Nananatiling mataas ang antas ng stress, nagiging mababaw ang tulog, humihina ang immune system. Mas nakakaramdam tayo ng pagkabalisa, mas nahihiwalay, at hindi gaanong ganado na kumilos o makisalamuha. Hindi lamang ito mga epektong emosyonal. Mayroon itong mga nasusukat na kahihinatnan para sa ating kalusugan at maging sa haba ng ating buhay. Napakaraming kababaihan ang tumatanggap sa paghinang ito bilang pagtanda lamang. Ngunit sa katotohanan, madalas itong nagsisimula sa pagkakahiwalay. Ang inyong katawan ay nilikha upang umunlad sa pagiging malapit. Kapag ipinagkait ninyo iyon, maging sa pamamagitan man ng pagpili, ugali o sitwasyon, tahimik ninyong pinapataas ang inyong panganib sa malalang sakit, depression at maagang pagkamatay. Maaaring malupit pakinggan, ngunit ito ay isang katotohanan na nasaksihan ko sa napakaraming buhay. Ngunit mayroon pa akong ibang nakita, isang bagay na kasing lakas din. Nasaksihan ko ang mga kababaihan sa kanilang 70s at 80s na muling nakuha ang koneksyon na yon at literal na nagbago, hindi lamang sa kanilang pakiramdam, kundi sa kung paano sila nabubuhay. Ang ningning na yon ay nasa loob ninyo pa rin, kahit na ito ay natabunan ng mga tao ng katahimikan o pagdududa sa sarili, na nagdadala sa akin sa pinakamahalagang mensahe sa lahat ng isa na napakarami sa atin, ang hindi naririnig. Gaano man katagal na ito, o gaano man kalayo ang pakiramdam ng paglalambing ngayon, maaari ninyo itong ibalik. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano magsimula, dahil hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Paibo, hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Hindi ko malilimutan ng isang babaeng nagngangalang Aling Eleanor. Siya ay 72 nang magpunta sa akin. Matalas ang isip, maganda ang ayos, ngunit nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niyang, "Namimiss ko na ang pakiramdam ng pagiging isang babae." Hindi bilang lola ng kung sino, hindi bilang pasyente ng kung sino, kundi isang babae lamang. Halos isang dekada na mula nang makaramdam siya ng anumang uri ng pisikal na pagmamahal, at inamin niya na naniwala na siyang tapos na ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Ngunit ang hindi niya alam at ang nakikita ko araw-araw ay ang espiritu ng tao
ay may hindi kapani-paniwalang kakayahang muling magising, gaano man katagal na ito. Kayo man ay sintaon na tabuan man o taon ang lumipas ang katotohanan, ay ito hanggat kayo ay buhay. Posible pa rin ang paglalambing. Maaaring magbago ang pagnanasa sa pagtanda at maaaring hindi na tumugon ang ating mga katawan tulad ng dati. Ngunit ang koneksyon tunay nag-aaruga at makabuluhang koneksyon ay hindi kailanman nawawala. Ang muling pagbuo ng paglalambing ay hindi kailangang magsimula sa malalaking kilos o pisikal na gawain. Minsan nagsisimula ito sa isang pag-uusap, isang hawak kamay, isang tawanan. Kahit ang pinakamaliit na hakbang, pagtingin sa mata, pagiging bukas, isang simpleng namimiss kita, ay maaaring muling magbukas ng mga pintong akala mo'y sarado na habang buhay. Para sa mga mag-asawang nagkakalayo, ang unang hakbang na yon, pabalik ay maaaring maging awkward kahit nakakatakot. Ngunit sa bawat pagkakataong nakita ko ang isang babaeng gumawa nito, lumalabas siya sa kabilang panig na mas magaan, mas buhay, at mas malapit sa kanyang partner kaysa sa mga nakaraang taon. At kung kayo po ay single o byuda o simpleng nag-iisa ngayon, huwag ninyong isipin na ang mensaheng ito ay hindi para sa inyo. Ang muling pagkonekta ay maaaring magsimula sa inyong sarili. Ang inyong katawan ay karapat-dapat pa ring alagaan. Ang inyong puso ay may puwang pa rin para sa haplos kagalakan at pagsasama. Maging sa pamamagitan man ng therapeutic touch, malalalim na pagkakaibigan o kahit na pagbubukas ng inyong sarili sa hinaharap na pag-ibig, bukas pa rin ang landas. Ang tanong ay hindi, maibabalik ko pa ba ito? Ang tanong ay, handa ba akong subukan? Nakatrabaho ko ang hindi mabilang na mga kababaihan na inakalang tapos na ang kanilang panahon. Ang ilan ay may karamdaman, ang iba ay may hiyatakot o mga tao ng distansya. Ngunit nang binigyan nila ang kanilang sarili ng pahintulot, nasubukan ng walang pressure ng walang inaasahan, may isang bagay sa loob nila, ang umilaw. Nagbago ang kanilang enerhiya, bumuti ang kanilang kalusugan, at higit sa lahat, nagsimula silang maramdaman muli ang kanilang sarili. Hindi kayo masyadong matanda. Hindi kayo masyadong malayo. Hindi pa tapos ang inyong kwento at ang susunod ninyong kabanata ay maaaring ang pinakamasaya sa lahat. Kaya ngayon ang tanong ay, kung alam ninyo na ang isang maliit na hakbang ay maaaring magbalik ng sigla kagalakan at mas malalim na koneksyon, ano ang pipigil sa inyo na gawin ito? 6. Konklusyon. Isang panghabambuhay na pangangailangan. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong magpasalamat sa inyo hindi lamang sa pagbabasa, kundi sa pagiging bukas. Dahil ang usapang ito ay hindi laging madali. Ang pag-uusap tungkol sa sex connection o pagtanda ay maaaring magdulot ng pagkailang pagsisisi kahit na pighati. Ngunit kung may isang katotohanan akong natutunan sa aking mga dekada ng pagtatrabaho sa mga kababaihan, ito ay ito ang pagnanais na makaramdam na buhay na malapit na nakikita. Hindi ito kailanman nawawala sa atin. Natatabunan lamang ito ng mga layer ng panahon, kawalan at katahimikan. Pinag-usapan natin kung paano nagsisimulang tumanda nang mas mabilis ang inyong utak kapag nawala ang paglalambing, kung paano humihina ang inyong sirkulasyon at mga hormone, kung paano tahimik na nagdurusa ang mga relasyon at kung paano maniwala man kayo o hindi maaring maapektuhan ang mismong haba ng inyong buhay. Hindi ito maliliit na epekto lamang. Ito ay tunay na susukat at nagbabago ng buhay na mga pagbabago. At gayon paman, may isang malakas na sinulid na dumadaloy sa bawat isa. Sa mga panganib na ito, hindi sila pinal. Nasaksihan ko ang mga kababaihang muling kumonekta pagkatapos ng mga dekada ng distansya. Nakita ko ang mga biyudang muling natagpuan ang pag-ibig sa kanilang 70s. Tinulungan ko ang mga kababaihan na mapagtanto na sila ay maganda pa rin, kaakit-akit pa rin, karapat-dapat pa rin sa lambing. At alam ninyo kung ano ang pagkakatulad ng lahat ng mga babaeng ito
Binigyan nila ang kanilang sarili ng pahintulot na magsimulang muli. Hindi ito tungkol sa pagsubok na ibalik ang panahon. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin, sa kung ano ang sa inyo pa rin paglalambing kagalakan, koneksyon ng tao. Ang mga bagay na yon ay hindi nakalaan para sa mga bata. Sa katunayan, naniniwala ako na mas mahalaga pa sila habang tayo ay tumatanda dahil pinapalusog nila ang ating mga kaluluwa tulad ng pagsuporta nila sa ating mga katawan. Kaya nasaan man kayo sa inyong paglalakbay, nasa isang mapagmahal na kasalman kayo, isang may problemang relasyon nag-iisa o nasa pagitan, sana'y ipinaalala sa inyo ng mensaheng ito na hindi pa tapos ang inyong kwento. May oras pa para sa tawanan, para sa paghilom, para sa pagiging malapit. At kung may bumubulong sa loob ninyo na, siguro pwede kong subukan, sana pakinggan ninyo ito. Hindi ninyo kailangang ayusin ang lahat sa isang gabi. Hindi ninyo kailangang malaman kung ano mismo ang susunod na gagawin. Kailangan ninyo lang gumawa ng isang hakbang. Baka ito ay isang pag-uusap. Baka ito ay isang haplos. Baka ito ay pagpapahintulot sa inyong sarili na umasa muli dahil hindi pa kayo tapos malayo pa. At kung walang nagsabi sa inyo kamakailan, karapat-dapat kayong makaramdam na buhay, hinahangad, at konektado hindi balang araw, hindi sa alaala, kundi ngayon. Hayaan ninyong ito ang maging simula ng isang bagong bagay. Ang pinakamagandang kabanata ninyo ay maaring naghihintay pa na maisulat. Isang huling kaisipan mula kay Dr. De La Paz. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko mula sa mga dekada sa kalusugan ng kababaihan ay ang pangangailangan ng tao para sa koneksyon sa lahat ng anyo nito, kabilang ang paglalambing ay hindi isang luho ng kabataan, kundi isang panghabang buhay na pangangailangan. Ang pag-aalaga sa koneksyong ito sa bawat yugto ng buhay ay isang malalim na puhunan sa inyong pangkalahatang kalusugan, kaligayahan, at tunay ngang sa haba ng inyong buhay. Hindi pa huli ang lahat upang muling matuklasan o marahil matuklasan sa unang pagkakataon ang mahalaga at nagbibigay buhay na bahaging ito ng inyong sarili. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo o nagbigay sa inyo ng ideya, mangyaring maglaan ng sandali upang ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, pamilya o sino mang babae na sa tingin ninyo ay makikinabang sa pagkarinig nito. Inaanyayahan ko rin kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang pagbabahagi ng inyong sariling saloobin, karanasan o kahit mga tanong ay maaaring makatulong ng malaki sa iba na nasa katulad na paglalakbay. Ang inyong boses ay tunay na mahalaga. At kung interesado kayo sa mas maraming kaalaman at payo tungkol sa masigla at malusog na pagtanda, isiping mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang mga talakayan sa hinaharap.